lahat. So, mabuti ang ating Panginoon. Bago po ako magsimula sa ating salita ng Diyos na pag-aaralan po natin ngayon ay napakabuti ng Diyos sa loob ng itong taon. Na talagang makikita po natin yung kanyang pagsama. At talagang hindi po siya nagkulang. Sabi ko nga kay Pastora Lolit kanina, nagbibiro kanina, sa susunod po ay sa Cuneta Astrodome na. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Cuneta Astrodome, hindi po tayo ang magpupuno nun. Ang Diyos po ang magpupuno sapagkat siya po ang magdadala ng mga kaluluwa sa kanyang pangalan. Hindi po tayo yun. Tayo po ay mga instrumento lang na ginagamit ng Diyos para magpuri at patuloy na maging asin at ilaw sa sanglibutan ito. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ko nga kay Pastora sabi niya, Amen. Tapos nakipag-appear. So mangyayari po yan, time will come. Hindi natin alam, baka by next year, nandun po tayo sa Cuneta Astrodome. Amen po ba? So purihin ang Panginoon at talagang meron o wala, maglilingkod po tayo sa Diyos. Yan po yung naging motto ng inyong abang lingkod. Wala po nung nagsimula po akong maglingkod sa ating Panginoon. Meron o wala. Kaya nga, lahat ay gagawin. Kahit wala pa, talagang susugod yan. Alam po yan ng mga pastor natin sa Abandesa. Kahit wala pang hawak na pera, talagang susugod yan. Hindi na aantayin yung pera para kumilos ka. At ito ay gawin natin yung mga bagay na ipinagagawa ng Diyos sapagkat alam natin ang Diyos ang magpuprovide nito. Amen po ba? So yun po ang kabutihan ng Panginoon sa loob ng 7 taon ay hindi po nagbago ang Diyos. Hindi nagbago ang Diyos sapagkat ang Diyos ay nananatiling tapat kay naman. At sa hapong ito ay nais ko pong ibahagi ang salita ng Diyos na ito po ay ang pinaka-topic po natin the whole year is spiritual fervor. Pero pinamagatan ko po itong boiling for Christ. Boiling for Christ. Parang napaka no? Matindi, kailangan kumukulo. Hindi kumukulo yung galit. Di ba? Boiling for Christ. Saan ko po ito nakita? Nakita ko po itong team na to kay John Piper. Kay John Piper. At bakit niya po sinabing boiling for Christ? Sa Romans chapter 12, verse 11 to 12, ay ayan. Nakikita po ba natin? Romans chapter 12, verse 11 to 12. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. So nais ko pong basahin sa Tagalog, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Ito pong versikulong ito na ating pong binasa ay makikita po natin sa verse 12, nagpapakita po ito ng mga kataga
o parirala, praise, na nagpapaalala sa atin kung paano tayo tumugon sa iba't ibang mga karanasan natin sa buhay. Mga iba't ibang sirkumstansya, mga iba't ibang pangyayari sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya nga sinasabi diyan, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. So paano po tayo magagalak sa pag-asa po natin gayong meron kang problema? Paano nga magagalak sa buhay natin gayong hindi mo alam kung ano ang kasagutan dun sa iyong tinaharap na pagsubok? Paano ka magiging masaya kapag punong-puno ka ng kabalisahan? So ito po ay isang katanungan sa buhay po natin na alam naman natin habang tumatagal tayong nabubuhay sa daigdig na ito. Alam niyo po ba na nakita ko po na sa buhay po ng isang tao ay hindi nawawala ang mga pagsubok. Bakit? Sapagkat ang pagsubok, hindi po yan inaasahan. Hindi po rin may iwasan. At hindi rin ito kayang pigilan kung saan dumarating. At kapag ka ito po ay tinignan natin, minsan iba-iba po ang sukat. Minsan malaki, minsan maliit, minsan mabigat, minsan magaan. Kaya nga, paano ba tayo magkakaroon ng kagalakan kapag ganito ang pinakaharap natin? Hindi ko alam sa oras po ito kung ano yung pinakaharap. Ano ang inyong pagsubok na nararanasan ngayon? At sa hapong ito ay makikita po natin, sa ating pong binasa ay makikita natin na be joyful in hope, pag-asa. Ngayon, paano po natin gagawin ito? At saan po natin kukunin, huhugutin ang pag-asang ito? Habang meron po tayo mga nararanasan sa buhay po natin. So meron pong mga ilang maling pundasyon na kung saan pinangahawakan minsan ng tao. At ito po ay makikita po natin dito na minsan ang ating pundasyon ay nakasalalay po o yung pag-asa natin nakasalalay sa tao. Tinitignan po natin yung tao na inaasahan po natin na siya ang makakatulong, makakaramay, makakasama natin habang meron po tayong pinagdadaanan. Pero makikita po natin diyan, mahina po ang tao. Bakit? Sapagkat ang tao ay makasalanan. Pwedeng magbago yan. Mangangako sa iyo yan, natutulungan ka. Pero along the journey of life, bigla-bigla ka na lang bibitawan. Kaya paano mo maaasahan? Lalong-lalo na kapag kailangan. Pangalawa, makikita po natin kayamanan. Material na bagay, pera, bahay, sasakyan, lupa. Lahat ito ay pinangahawakan ng lahat ng mga tao
Sound check. Pinangahawakan ng mga tao na ito po ay mga pansamantala. Madaling mawala. Madaling nakawin. At ito po ay nasisira. So paano natin ang asahan ng mga bagay na ito kung ito po ay nayayanig, nagbabago? So hindi natin ito pwedeng panghawakan. Pangatlo at panghuli, kapangyarihan o kaya yung kasikatan. Kasama yan, magkadikit. May pagkakataon na dumarating ang kapangyarihan o yung kasikatan ng tao ay naglalaho. Ngayon, malakas ka. Ngayon, sikat ka. Ngayon, okay ka. Pero darating ang araw, merong panahon na malalaos ka rin. So, paano natin ito panghahawakan? Gayong nagbabago ang mga bagay na minsan maling pinangahawakan o nagiging saligan ng pundasyon ng tao. Kaya nga po ito po ay maling pundasyon ng pag-asa. Huwag nating hayaan na ang pag-asa po natin ay maisalig po natin dito. Kaya nga dito po sa binasa po natin na makikita po natin dito na ang puso po natin ay dapat mapuno ng pag-asa, ng kagalakan, sapagkat ang pag-asa po natin, our hope, ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kaya kapag tayo po ay dumadaan doon sa pagsubok, ay kaya po nating magtiis yung ating pagtsatsaga at talagang mahabang pagtitiis ay talagang makikita po ninyo. Tayo po ay malilesen yung panahon na talagang sasabihin mo ayoko na. Sapagkat meron po tayo tunay na pundasyon. At ang pundasyong ito ay si Jesus. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay pumunta dito sa lupa para tayo po ay paglaanan niya, bigyan niya ng pag-asa na kung saan tayo po ay magkaroon po ng tinatawag na buhay na walang hanggan, kapatawaran, kaligtasan, at matiyak po natin na tayo po ay meron talagang aasahan sa ating mga buhay. Kaya gusto ko pong maging malinaw po ito. Bakit kailangan po nating panghawakan at gawing pundasyon natin ng ating buhay si Jesus? Tandaan po ninyo, huwag kayong manghawak sa tao, huwag kayong manghawak sa mga material na bagay, kayamanan. Huwag din tayong manghawak sa ating mga sarili, sapagkat lahat po yan ay pansamantala. Pero ang Diyos na isinugo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, makikita po natin ang katiyakan natin. Ano po ang sinasabi sa 1 Peter chapter 1 verse 3? Basahin po natin sa Tagalog. Ang sabi po niya rito, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa, sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay. So makikita po natin dito yung red na naka-highlight po dyan ay tayo po ay
nagkaroon ng kapanganakang muli. Amin po ba? Ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang pagkabuhay na maguli. So, ibig sabihin, sa pamamagitan niya, nung siya ay naipako sa krus at sa namatay siya, sa ikatlong araw ay muling nabuhay, dito po natin naranasan. Kung ikaw at ako ay naniniwala kay Jesus sa salitang ito na sinabi ng Apostol Pedro, kapag pinanghawakan mo yan, matibay ang iyong pag-asa. Amin po ba? Sapagkat tayo po ay pinagkalooban ng Diyos ng buhay na maguli. Tingnan din po natin sinasabi rito sa Romans chapter 6 verse 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Lahat po ng bagay dito sa lupang may bayad. Amin po ba? At mahal ang bayad. Hangin na nga lang, binabayaran pa sa ospital. Pero sa Diyos, libre. Amin po ba? Libre ang ipinagkaloob ng Diyos. Buhay na walang hanggang. Regalo po ito. Kahit sino pwedeng tanggapin. Ngayong oras na ito ay ang Diyos ibinibigay sa iyo, kapatid. Ang regalong ito na buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay mananalig kay Kristo, ang hahawakan mo yan, matibay na pag-asa ko ito. At hindi ito nawawala. Hindi ito nagbabago. Sapagkat kung ibinigay ng Diyos yan, hindi na ito kukunin muli. Once na naibigay na yan, walang bawian. Amin po ba? Sa tao, pag niregaluhan ka niyan, tiyak, pag nag-away kayo, babawiin yan. Pero kay Kristo, hindi na kailanman babawiin ang ibinigay na niya sapagkat siya ay Diyos. Amin po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. Sa Ephesians chapter 2 verse 5 ay sinasabi po rito, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Tignan po ninyo ito, walang isa man sa atin ang matuwid sa harapan ng Diyos kahit sino. Kaya sinungaling ang nagsasabi ngayon ay wala kang kasalanan. Pero kung ikaw ay naniniwala kay Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo at sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo, ay pinatawad na ang lahat ng kasalanan na meron ka at ako. Amen po ba? Tingnan po ninyo, ito po ay sa biyaya ng Diyos. Kaya nga tayo po ay nabubuhay dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi po tayo nabubuhay dahil sa sarili natin lakas. Nabubuhay ka, ako, tayong lahat sa biyaya mula sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kaya dito mapangahawakan natin. Kaya nga by the grace of God, araw-araw, Lord, sa biyaya mo lang, salamat po dahil pinatawad mo. Amen. Diba? Ang sarap ng pakiramdam na kung saan tayo po ay napatawad na at binigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15 ay sinasabi rin dito, at siya ay namatay dahil sa lahat upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanyang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabubuhay. Mga kapatid, ayaw ng Diyos na ikaw at ako ay mabuhay sa sarili natin. Tayo ay nabubuhay sa isang matibay na saligan, walang iba kundi si Kristo. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Napakasarap ang hawakan ito.
po ay talagang masasabi natin, amen for that. Walang ano eh. Sabi nga ng mga salitang kanto, walang mintis. Walang ano yan. Walang sablay. Walang sablay. Pag ang Diyos ang ating pinanghawakan, namatay po siya para sa ating lahat. Hindi po ito para sa mga mababait, kundi sa lahat ng tao. Buti, masama, mas masama, masamang masama. Lahat yan. Sinabi po dyan, no? At siya'y namatay dahil sa lahat. Sa lahat. Wala akong pinipili ang Diyos. Namatay po siya para sa lahat. Kaya nga kung nandito po tayo ngayon sa oras na ito, ay ngayon mo lang narinig na si Kristo ay namatay para sa iyo at sa akin. Maniwala ka, meron ka ng matibay na pag-asa. Amen po ba? Amen. Sinasabi pa rin dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring maisala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Mga kapatid, naging matuwid po tayo dahil kay Kristo. Wala siyang kasalanan, naging makasalanan siya. Kaya pasalamat po tayo. Ang tao pagka nagkasala, sisisihin niya tao. Pero si Kristo, hindi niya tayo sinisi. Amen po ba? Walang sisihan. Pagdating kay Kristo, bakit? Inako niya po lahat po. Amen. Inako niya lahat. Kaya nga, sa Isaiah chapter 53, verse 5, na makikita po natin dito, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigalin tayo. Mga kapatid, anong sakit meron ka? Sabihin mo na ang pinakamatinding sakit meron ka. Cancer? Hindi mo yan ang mas matinding sakit. Meron pang mas matinding sakit. Wasak daw ang bulsa. Hindi pa rin yan ang matinding sakit. Alam niyo po ba ang matinding sakit na hindi kayang lunasan ng tao? Kasalanan. Amen. Kasalanan. Sa mga latay at sugat na tinamo ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, nagsigaling po tayo. Kaya, makikita niyo po dyan, oh. Maliwanag. At ating pong panghawakan. Kaya nga po, ito po yung sinasabi ng Biblia, na kung tayo po ay makikipag-isa kay Kristo, yung dating buhay na walang pag-asa, mayanig ang buhay, tayo po ay babaguhin ng Diyos. Amen. Kapag ikaw at ako ay nakipag-isa kay Kristo ngayon, mararanasan mo ang isang bago. Amen po ba? Amen. Kaya, sinasabi po diyan, ang sino man na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. So kung dati tayo po ay madaling bumagsak, ngayon po ay hindi na. Dahil si Kristo, siya po ang ating matibay na pag-asa sa ating mga buhay. So, this is the foundation of our hope. Ito po yung pag-asa natin. Wala na? Wala na sa inyo? Bakit? Tingnan niyo yung ano. So this is the foundation of our hope. In this we rejoice. Tayo po ay nagagalak. Amen po ba? Nagagalak po tayo sapagkat si Jesus ang ating matibay na pag-asa at tayo po ay nagagalak at kahit
kayang-kaya nating mapagtagumpayan anumang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Masaya ang buhay. Sapagkat si Kristo ang ating matibay na pag-asa. Kahit na maraming dumating sa buhay natin, okay lang yan. Sapagkat si Kristo ang ating matibay na pag-asa. At dahil dito, tayo po ay nagmamahal. At nagmamahal po tayo kahit na po mahirap magmahal. Kasi meron po tayong matibay na pundasyon na nagmahal po sa atin sa kabila ng tayo makasalanan. Amen po ba? At walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, paano po natin masusustain yung ating pag-asa? How do we sustain our hope? Yung pag-asang ito na ating tinanggap na si Kristo nga, naniniwala ka na. Matapos kang maniwala, katulad na sinasabi rito, sa banal na kasulatan na ating pong binasa kanina, na sinasabi rito, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. So meron pong dalawang bagay na gusto ko pong panghawakan po natin, na ito po ay mga spiritual strategies. Simple lang po ito na gawin. Hindi mo kailangang mag-aral pa ng 4-year course. Hindi mo kailangang magbayad ng mahal para masustain ang iyong pag-asa. Dalawa po ito. Number 1 is constant prayer. Constant prayer. Mga kapatid, tayo po ay pinagkalooban ng Diyos ng pag-asa. Binigyan ka na ng pag-asa ng Diyos, kaya nga, kung ikaw ay nananalig sa ating Panginoong Jesucristo, manalig ka, dumalangin ka palagi sa Diyos na nagbigay sa atin ng pag-asa. Amen po ba? Constant prayer. Sige po, palakpakan natin ng prayer. Prayer. Ang dali pong gawin nito. Hindi mahirap gawin ang prayer. Very simple. Pero sa totoo lang, ito po yung kinakatamaran ng tao. Alam mo ba? Madaling gawin, mahirap gawin. Ay, madaling sabihin pala. Madaling sabihin, mahirap gawin. Bakit? Kasi pag naging busy ka na, yan. Anong ibig sabihin ng busy? B-U-S-Y, being under Satan's yoke. Nasa ilalim ka na ng pamatok ng kabisihan ni Satanas. Yan ang gusto ni Satanas. Kapag ikaw at ako ay naging abala sa maraming bagay, diyan na po nagsisimula ang pagbagsak natin. Yung pag-asa natin ay unti-unting bubuo. Bakit? Sapagkat magtatanong ka na, bakit ganito ang buhay? Bakit ganun? Bakit ba ang buhay na? Bigla ka nang kakanta ng bakit ganun. Di ba? Dito natin makikita na kapag nagkulang ka na doon sa panalangin, diyan na po magpo-question. Kaya nga yung pag-asa na kung saan binigay na ng Diyos sa atin, hindi mo natin na-maintain. So in order for us to maintain constant prayer. Amen po ba? Amen. Amen. Okay? Number 2, meditation of the Word of God. Kailangan po natin i-meditate ang Scripture, ang salita ng Diyos, sapagkat dito po tayo humuhugot ng pag-asa. Ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sa tuwing babasahin natin yan, dito tayo nakakakuha ng lakas. Kaya huwag natin kaliligtaan kumain ng salita ng Diyos. Sapagkat ito ang pagkain natin spiritual. Kaya mga kapatid, dalawa lamang po ang nais na ipakita ni Apostol Pablo dito, na kung saan ito po ay
strategy para tayo po ay patuloy na magkaroon ng alam o constant steadiness nung ating pag-asang tinanggap mula sa ating Panginoon sa Kristo. So prayer and Word of God are foundational for this verse. Ano po yun sa verse 11? Ano po yung sinasabi diyan? So, sa verse 11, Romans chapter 12, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. So kapag ikaw at ako ay laging nananalangin at laging nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi mo yan kinakalimutan, then tayo po ay patuloy na mag-aalaw sa ating pananampalataya sa Amen. Amen po ba? Bawal po ang tamad. Bawal ang tamad. Kasi bawal ang tamad. O, sabi nga ni Pastor, sipagan daw natin palakpak. Bakit? Sino pinapalakpakan natin? Ang Diyos. Totoo po yan. Pagka nanonood ka nga ng concert, nanonood ka ng mga sikat na artista, basketball, lalo na basketball, talagang meron pang talagang hindi mo yung mga expression eh. Sa Diyos, parang si Haring David, nung siya po ay nag-express ng kanyang puso sa Diyos ng pagsamba, talagang makikita mo talagang, ay sabi sa kanya ng kanyang asawang si Micol, hari ka pa man din. Pero mo talagang parang bulating sumasayaw sa harapan ng kanyang nasasakupan. Diba? Huwag nyo ikahiya ang nararapat na para sa Diyos. Amen po ba? Kaya dito makikita po natin, bawal po ang tamad na magbigay ng kapurihan sa Diyos. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. Kaya nga sa Romans chapter 12, malinaw din at chapter 12 verse 8. Ano po ang sabi rito? If it is encouraging, devote yourself to encouraging others. If it is sharing, share generously. Ito po, if it is leading, lead enthusiastically. If it is helping, help cheerfully. So ano po ang relationship ng verse 11 at ng verse 12? Dito po sa ating pinag-aaralan ngayon. Ang relationship between the command to rejoice, endure, and prayer in verse 12 and the command in verse 11 is do it passionately. Do it all passionately. Amin po ba? Ibig sabihin talagang eager ka. Very passionate. Hindi ka napipigilan. Amin po ba? Talagang maalag. Kaya nga dito, sa verse 11 ay si Apostol Pablo ay meron po siyang mahalagang sinasabi rito sa verse 11. So, in verse 11 says important things to remember. Number 1 is intensity. And number 2 is focus. Focus. Ano po yung intensity? Not lacking in zeal, but for them. At pagdating po sa focus, serve our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Unahin po natin yung intensity. Doon sa sinasabi po sa verse 11, never be lacking in zeal, ito po ay negative. At pagdating po doon sa be fervent, ito po ay positive. So, bakit sinabi ni Apostol Pablo ito? Para makita po natin anong intensity ng ating pag-ibig, anong intensity ng ating pagsamba sa Panginoon. Ito ba ay nakakayanig ng mga kuta ng Diablo? Mga kapatid, kapag ang pagsamba natin, parang intensity 1 lang o walang intensity, hindi mo mayayanig ang mga kuta ng Diablo. Pero kapag ang intensity nito parang intensity 7, natandaan ko dati nung intensity 7 nung sa Tarlac, nag-aaral ako, biglang
Talagang pagdapa ko sa kalsada, biglang nagiyak yung yung lupa, bumulwak yung mainit na tubig sa harapan namin. Tapos makita namin yung tubig sa bukid. Talagang kala mo, alon na intensity 7 yun. Ibig sabihin yun, merong impact. Amen. Ito yung gusto ni Apostol Pablo, gusto niyang sabihin sa atin, anong intensity meron tayo ngayon? Yung pag-ibig natin at yung ating paglilingkod sa Diyos. Ito ba intensity 7? Na talagang nararamdaman? Yan. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan kong maramdaman ang iyong pagmamahal. Ang lamig. Malamig daw, malamig. Di ba? So, kaya sinabi niya yung positive thing, be fervent. Gusto ni Apostol Pablo na ipaalala sa atin, mainit, maalab. Ibig sabihin, hindi ito malamig. Katulad ng pagsabi daw kanina, malamig. Kaya nga, si Apostol Pablo, sinasabi niya po rito, the intensity, do lots of works for Christ. Do not be lazy. Huwag tayong maging tamad. Amen po ba? Don't worry about your emotions or how you feel. Lagi mong tinitignan yung emosyon mo o kaya ano yung nararamdaman mo. Parang pakiramdam ko, parang wala. Huwag ganun. Dapat yung intensity nito, laging maalab. Amen po ba? Maalab palagi. Para maranasan po natin palagi yung talagang impact na kung saan yung kapangyarihan ng Diyos ay pumipilog sa buhay po natin. So, getting things done is matters. Merong nangyayari. Kapag ka meron pong intensity, alam nyo, I'm crying. Iyak ako ng iyak kanina. Sabi ko, Lord, ito po yung pagpapagal ng lahat ng mga magagawa. At bawat isa po sa atin, na kung saan, pero nyo, layo ng pinanggalingan nyo. Tapos, nandito kayo ngayon para i-celebrate ang intensity yan. Kasi meron kang meron kang may alam. Kaya, be eager and earnest and zealous to get things done. Kaya glory to God, sapagkat kanina napakaganda ng ginawa ng Sapas at ng tinitignan ko sila lahat. Sabi ko, pwede na itong international. Boiling. Diba? So, tingnan po ninyo laziness is the great vice, but the virtue is efficiency and hard working. Hindi po pwedeng pagka sa intensity, dapat hindi pwedeng tatamad-tamad. Dapat merong efficiency and hard working. Amen po ba? Amen. So mula ngayon, dapat tayo po ay eager. Amen po ba? Hindi tayo maging lalo-lalo na sa Panginoon. Sapagkat dito natin huhugutin yung pag-asa po natin kapag tayo ay naging masipag lalo na kung saan maaga kang gigising para sa panalangin, maaga kang gigising para sa salita ng Diyos, maaga kang gigising para ikaw ay pumunta sa gawain ng Panginoon, maaga ka sa lahat ng bagay para sa Diyos sa pagkakasya. Ang taong inuuna palagi ang Diyos, He will never lack. Amen. Hindi siya magkukulang.
sa lahat ng bagay. Sasapatin ka ng Diyos sa buhay mo. Kaya, tingnan po ninyo, ano po yung sinasabi sa 1 Corinthians 15:58 na encouragement ni Apostle Paul, sabi niya rito, wala. Ba't nabago ba yun? 1 Corinthians 15:58, ang sabi rito, therefore, my dear brothers, be steadfast, unmovable, always excelling in the work of the Lord, because you know that the work that you do for the Lord isn't wasted. Tingnan po ninyo yung ano dito, yung gusto kong i-point. Always excelling in the work of the Lord. Dapat nag-excel yan. Yung intensity ng ating ano ay patungo dun sa tinatawag na excellency. Pagdating sa Diyos, dapat nag-excel po tayo. Amen po ba? Hindi tayo mag-excel sa mga bagay na kung saan walang kinalaman sa paglago ng ating spiritual na pamumuhay. Dapat lagi mong titignan. We need to excel, to be excellent in the work of the Lord. Yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Kaya, tingnan po ninyo, ibang-iba ang nangyayari sa isang tao kapag nag-i-excel siya. Always excelling in the work of the Lord. So, work for Christ with feeling. Meron pong feeling Feel lots in doing. Katulad po ng isang businessman. Be as pragmatic as a businessman and be as a passionate as a poet or lover. Amen. Ang businessman, alam niyo po ba na madaling araw o sa gabi pa lang, parang iniisip na niya kung ano yung susunod na gagawin niya. Ganun kaano ang businessman. Yung manunula, pag sumulat yan ng kanyang tula, talagang sasabihin mo na talagang hugutin niya yung puso mo ito sa kanyang isinulat. O kaya yung manginibig. O ilaw. Talagang sa mga ganong mga ano nung unang panahon O ilaw sa gabi madilim. Diba? Yung ganong mga mga manginibig na talagang kayang-kaya nilang hugutin yung puso. Kaya nga, sa atin yung intensity ng ating damdamin, talagang kayang bang mahugot ang puso ng Diyos doon sa ating Amen po ba? Amen. Don't say, I'm practical. Not passionate. Ay, practical ako Pero hindi ako passionate. At huwag mo ring sabihin na ikaw ay passionate, not practical. But we need to aim for more passionate and more practical. Amen po ba? Huwag mo sasabihin, ay practical ako hindi ako passionate. Ay passionate ako, hindi ako practical. Dapat aim for more passionate and practical. Amen po ba? Amen. Kaya nga, sinabi ni Jonathan Edward, sabi ni Jonathan Edward, sa kanyang ginawang turo niya na ang kanyang highlight, sabi niya sa Romans chapter 12, verse 11 to 12. Ang kanyang highlight, to live with all my life, sabi niya, to live with all my might while I live. To live with all my might while I live. Ibibigay daw niya yung lahat ng lakas niya habang siya nabubuhay para sa Diyos. Ano po ba? Hindi po atik-atik lang ang binibigay natin sa Diyos, kundi yung pinaka-the best. Kaya si Jonathan Edward ay talagang naging motto niya na ibigay ang lahat sa Diyos. Kaya nga, ito po ay warning po sa atin na sinasabi po sa Revelation na
sa Revelation chapter 3 verse 15 to 16, yung pagiging maligamgam o malagihay. Ang sabi po rito, I know your actions, that you are neither cold nor hot. I wish you were cold or hot. Diba? Dapat malamig ka o mainit. Alin ka sa dalawa? Since you are lukewarm and neither hot nor cold, I am going to spit you out of my mouth. Isusuka po tayo. Hindi po tayo tatanggapin sa langit kapag tayo po ay maligamgam. Maligamgam ang pag-ibig, maligamgam ang paglilingkod sa Diyos. Maligamgam ang ibinibigay mo para sa Diyos. Kung mainit ka, dapat lalong nag-iinit yan. Hindi yan lumalamig. Amen po ba? Sabihin niyo sa katabi niyo, mag-init ka kapatid. Ano po ang sinasabi ng Luke chapter 10 verse 27? Ang sabi ng Luke chapter 10 verse 27, He answered, you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind, and you must love your neighbor as yourself. Kung magmamahal ka sa Diyos, with all your heart, mind, strength. Ganun din sa kapwa. Hindi yan half-hearted. Hindi yan 99.9. Dapat 100% ang pagmamahal sa Diyos. Sa Jeremiah 29 verse 13, you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Mga kapatid, hindi natin mahanap, masusumpungan ng Diyos kapag meron kang alinlangan. Kailangan buong puso mo siya. Hindi po pwedeng may bawas. Dapat 100% palagi. Hindi siya pwedeng 99 lang. Pag 99 lang, hindi pa rin pinalulod ng Diyos. Gusto ng Panginoon, 100%. Diba? Kaya nga, sabi sa verse 14 ng Jeremiah 29, I'll be found by you, declares the Lord, and I'll restore your security and gather you from all the nations and all the places to which I've driven you, declares the Lord. I'll bring you back to the place from which I sent you into exile. Lahat tayo'y ibabalik kapag kami nanumbalik. Kapag nanumbalik po tayo sa Panginoon, with all our heart, ibabalik po Diyos lahat ng naway. Nakita nyo kanina yung introduction, maraming nawasak na pamilya, maraming nasirang buhay, maraming mga talagang hindi alam kung anong gagawin. Pero kapag ikaw ay nanumbalik sa Diyos na nag-aayos ng lahat ng bagay sa buhay natin, katulad nitong pangako nito, mangyayari sa buhay. Amen po ba? Hallelujah! Kaya nga dito, the Bible says, ang Biblia ay nagsasabi, intensity matters. Zeal matters. Wholeheartedness matters. Dapat nakikita ito. Amen po ba? Amen. We exist to spread a passion for the supremacy of God. Let us be intensified through prayer and word of God for wonders that makes you boil for Christ. Amen po ba? Boil for Christ. Dapat kumukulo po lagi. Amen po ba? Hindi yan nawawala yung alam. Mainit palagi. Sino mahilig magkape rito? Yung iba ayaw nilang maligamgam, ayaw nilang malamig yung kape, gusto mainit. Yung kumukulo, umuusok. Yun yung masarap higupin na kape. Pero kapag maligamgam na, parang hindi na masarap inumin. Di ba?
Kaya ganun din po ang gusto ng Panginoon sa atin, maalab na maalab ang ating pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Pangalawa, tingnan po natin yung focus. Serve our Lord Jesus Christ. Okay na? Serve our Lord Jesus Christ. Romans chapter 12 verse 11. Ano po ang sabi dito? Never be lazy in showing such devotion. Be on fire with the Spirit. Serve the Lord. Serve the Lord. Ito po yung focus na sinasabi ng Apostol Pablo dito sa verse 11. Na sa ating focus na kung saan hindi dapat bumababa yung level ng intensity, hindi tayo nawawala doon sa tinatawag na prayer and devotion sa salita ng Panginoon. At ang focus natin ay yung maglingkod kay Jesus. Mga kapatid, ang maglingkod sa Panginoon ay nakasulat sa Biblia. It is written. Wala kang ibang sasambahin, kundi ang Diyos na buhay at paglilingkuran siya habang ikaw ay nabubuhay. Yan po ang sinulat sa Biblia. Paglingkuran ang Diyos. Kaya nga dito, serving Christ is the highest privilege in the universe for human being. So, meron pong tatlong bagay na nais ko pong makita po natin sa paglilingkod sa Diyos. Mahalaga po ito na makita po natin while we are serving. At tignan po natin maigi. Sa paglilingkod po ba natin, saan pa nakapokus yung ating paglilingkod? Kay Kristo po ba? O sa mga bagay na ito na aking sasabihin? Una, serve Jesus, not the belly. Belly. Sa Romans 16 verse 17, now I urge you, brothers, to watch out for those who create divisions and sinful enticement that oppose the teaching you have learned. Stay away from them. Sa verse 18, because such people are not serving the Messiah, our Lord, but their own desires. By their smooth talk and flattering words, they deceive the hearts of the unsuspecting. So, literally means, ito pong binasa natin sa Romans 16 verse 17 to 18, they serve their own belly. O kaya naman, compelling offer of pleasure. So yung pleasure, bakit sinabing they serve their own belly? Pleasure yung paglilingkod. It's not Christ. Amen po ba? Tingnan po natin. Hindi po yung pleasure, oh my pleasure. Dapat hindi natin pleasure. It is God's pleasure to serve Him. Amen po ba? Amen po ba? Hindi pleasure natin, hindi tayo yung nasisiyan, hindi tayo yung natutuwa. Ay, hindi na ako masaya, hindi na ako natutuwa. Tandaan po natin, ang dapat natutuwa sa atin ay walang iba kundi ang Diyos. Amen po ba? Marami po, ganito nararamdaman natin, parang hindi na ako masaya, parang hindi ko na nararamdaman. Mga kapatid, tingnan mo, ang Diyos may nasisiyan sa'yo sa ginagawa mo. Baka mamaya nararamdaman mo hindi ka na nasisiyan kasi nga hindi na nalulugod ang Diyos sa'yo. Pero once na nalulugod mo ang Diyos, hindi ka pwedeng tumigil sa Kanya. Lalo kang magpapatuloy sa Kanya. Amen po ba? Yung pong tinatawag dito na serving Christ means experiencing His Word and beauty and fellowship as more compelling and desirable than what the appetites offer. Yung pong ano natin, fellowship natin sa Diyos, yung kahalagahan na kung saan maging yung kagandahan. Kaya nga, Psalms 27 verse 4, si King David, sabi niya, one thing I desire that I may dwell in the house of the Lord, to see the beauty. Tignan mo, pero kayo po ba?
Nakikita pa po ba ninyo palagi ang kagandahan ng Diyos every time na ikaw ay sasamba sa Panginoon? Dapat nakikita natin yan. Because our pleasure is not our pleasure. It is God's pleasure forevermore. Amen po ba? Dapat yung pleasure, ang Diyos ay nasisiyahan sa atin. Nakikita ng Diyos, oh grabing magpagpuri itong anak ko ito. Talagang ibang klase. Hindi mapipigilan sa kanyang pagsamba. Amen po ba? Amen. Number 2, serve Jesus, not people. Hindi tao ang pinaglilingkuran po natin. Sabi ng Galatians chapter 5 verse 13, for you, brothers, were called to freedom. Pinalaya na. Only do not turn your freedom into an opportunity to gratify your flesh, but through love, make it your habit to serve one another. Mga kapatid, kapag ito po, paglilingkod sa kapwa, ito po ay naging habit natin na kung saan dahil malaya na po tayo. Pinalaya na tayo ng Panginoon and it is our desire to serve other people because we love Jesus. Yan po yun eh. Hindi ka naglilingkod sa tao dahil pinaglilingkuran mo sila. You are serving them because you are serving Christ. Ephesians chapter 6 verse 6, do not do this only while you're being watched in order to please them. Gumagawa ka lang dahil nakikita ka nila. Gusto mo silang ma-please. Hindi ganon. Ang paglilingkod sa Diyos, ang paglilingkod kay Kristo, ginagawa mo yon kahit hindi ka nila nakikita at hindi nila alam. Amen po ba? Ang paglilingkod kay Kristo, hindi po yan nakikita ng tao na yung inaantay mo sila na pansinin ka. Ang sabi pa rito sa verse 7, serve willingly as if you were serving the Lord and not merely people. Hindi ka naglilingkod sa tao, kundi sa Diyos. Kaya nga kapag ginawa mo yun sa tao, isipin mo na ito'y ginawa mo sa Diyos. Amen po ba? Kapag gano'n yung ating mentality, ito po yung mentality, yung wrong mentality o yung way ng tao sa kanilang paglilingkod. Wrong way to serve man. Number 1, slave for their approval. Naging alipin na tayo sa kanilang approval. Kailangan approve ka sa kanila. Approve. Mga kapatid, hindi po yun. Kailangan approve ka lagi sa Diyos. Amen po ba? Kahit approve ka sa tao, kung hindi ka approve sa Diyos, useless ang ginawa ng paglilingkod. Dapat ang Diyos ang laging approve sa paglilingkod po natin. Amen po ba? Servants of the opinion of others. Naging alipin ka na sa opinion ng iba. Hindi na yung opinion ng Diyos. Hindi na yung gusto ng Diyos na maging opinion mo. Hindi yung opinion na ng iba. Dapat opinion ng Diyos ang lagi natin na ipapakita. Live with an eye to what others are thinking of them. So minsan, parang inaantay na lang natin kung ano yung sasabihin ng iba sa atin. Yung pag-iisip, yung iniisip. At sabi pa rito, their happiness rises and falls with what others say. Yung sinasabi ng iba, inaantay mo na lang pagka walang sinabi sa'yo, okay yan na, ang ganda ng ano mo Wala na, bagsak ka na. Tandaan po ninyo, anuman ang sabihin ng tao, hindi doon nakasalalay ang paglilingkod natin kay Kristo. Nakasalalay ang paglilingkod natin kay Kristo. Anuman ang sabihin at isipin ng Panginoon. Amen po ba? So, we serve not people, we serve Christ. So, serve other people as to the Lord. Pleasing Christ infinitely more important than pleasing man. Amen. Hindi yung tao ang ating bibigyan lugod. Yes. Pero dahil mahal natin ang Panginoon, nalulugod ang taong nakakakita. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 3, pangatlo, serve Jesus, not the law.
Kanina, serve Jesus, not the belly. Pangalawa, serve Jesus, not people. Pangatlo, serve Jesus, not the law. Sa Romans chapter 7 verse 8, but now we have been released from the law by dying to what enslaved us, so what we may serve in the new life of the Spirit, not under the old writings. So tayo po ay wala na sa ilalim ng kapangyarihan ng kautusan. We are under the new covenant, yung grace mula kay Kristo. Amen po ba? Bakit? Sapagkat sinasabi po rito sa Romans 3:20, therefore God will not justify any human being by means of the actions prescribed by the law. For through the law comes the full knowledge of sin. Alam niyo po ba na kapag ang kautusan, nakabase po tayo sa kautusan noong unang panahon, tandaan po ninyo, hindi po tayo uubra sa lahat ng ginagawa natin pagsamba ngayon. Lahat po tayo patay. Sapagkat noong unang panahon, hindi ka pwedeng lumapit sa kabanal-banalang trono ng Diyos kapag merong nakatagong kasalanan. Amen po ba? Tandaan po natin, bago ka sumamba sa Panginoon, yung mga pumupunta ron, nag-aalay, iaalay yung nakatanikalayan pag pumasok yan doon sa Holy of Holies. At merong bell na tumutunog yan, biling. Dahil kapag hindi na tumutunog yun, ibig sabihin, patay na yung nandun sa loob. Dahil sa kabanal-banalan ng Diyos. Walang maabot sa kabanal-banalan ng Diyos. Ihilayin na lang yan. Kaya lahat ng tao, nung unang panahon, kailangan magandog ng ganito, step by step. Pero ngayon, dahil sa biyaya ng Diyos, malaya tayo makakasama sa Diyos. Tingnan yung biyaya ng Diyos. Amin po ba? Amen. Malaya ka kapatid na magsamba sa Panginoon. Ibigay sa Diyos, kung meron kang nagawang kasalanan kaninong hindi ka ng tawad. Yung oras na yan, patatawarin ka ng Panginoon. Pag marami kang pagkakamali, kaya kang patawarin ng Diyos. Maging tapat lang tayo sa Kanya. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay puno-puno ng biyaya. Kaya we are not under the law. Sa Romans chapter 7 verse 4, in the same way, my brothers, through the Messiah's body, you also died as far as the law is concerned, so that you may belong to another person, the one who was raised from the dead and may bear fruit for God. So tayo po ay hindi na po nakabase sa ilalim ng kautusan, kundi tayo po ay nakabase na kay Kristo. Amen po ba? Si Kristo na namatay, siya po ay muling nabuhay para tayo pong lahat ay maging mabunga sa harapan ng Diyos. Kaya malaya tayong makakapaglingkod sa Panginoon. Noong unang panahon, mahirap maglingkod sa Diyos. Kailangan dinumero ka. At kailangan sumunod ka sa lahat ng kautusan noong unang panahon. Amen po ba? Amen. 10 utos nga noon, ngayon 2 utos na lang eh. Pero hindi na nga mahulugan na 2 utos na lang, nawala na yung 8. So ibig sabihin, pinadali ng Diyos gawin yung 10 utos. Amen po ba? Amen. Kung tayo po ay kay Kristo, maniniwala. Amen. Hindi mo mahirap magmahal sa Diyos. Pag ikaw ay nagmahal, love the Lord your God with all your heart, ito yung unang utos. At yung pangalawang utos, love your neighbor as yourself. Lahat ng mga nandoon sa 10 utos, yung lahat ng pwedeng gawin sa Diyos at hindi pwedeng gawin sa Diyos, nandoon sa unang utos. At yung lahat ng mga hindi pwedeng gawin at pwedeng gawin sa tao, nandoon sa pangalawang utos. Kaya kapag mahal mo ang Diyos, kaya mong mahalin ng tao. Pag mahal mo ang tao, kailangan mahalin mo ang Diyos. Yun lang yun eh. Vice versa. Kaya nga po dito, sabi ng Matthew chapter 3 verse 15, ang Panginoong Jesucristo, kaya nga kay Kristo lamang tayo dapat nakabase. Because sinasabi dito, sa Matthew chapter 3 verse 15, but Jesus answered him, let it be this way for now, because this is the proper way for us to fulfill all righteousness.
At this, He permitted him to be baptized. So, to fulfill all righteousness, ang ating Panginoong Jesucristo, siya po yung tumupad sa kautusan. Kaya nga kung magbabase po tayo sa kautusan, si Kristo ang ating pagbatayan. Sapagkat lahat ng nakasulat sa lumang tipan at sa bagong tipan, tinupad na lahat ni Kristo. Amin po ba? Amin po ba? Kaya nga, serving Christ, not the law, means believing who He is. Maniwala ka kung sino si Christ, the Messiah and the Son of God. Kapag naglilingkod ka sa Panginoon, kilala mo siya. Kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Ang Diyos na nagligtas sa iyo. Ang Diyos na nagpatawad at nagbigay ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, believing what He has done. Provided my perfect pardon and perfect righteousness. Naniniwala po tayo doon na talagang yung kasalanan natin noon, ngayon, at sa darating na panahon, pinatawad na yan. Amin po ba? And number 3, seeking with all our might to become in practice what we are in Him. Hahanapin natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Sino tayo? Ano ang identity mo sa harapan ni Kristo? Anak ka ng Diyos. Isa kang Kristiyano na sumasampalataya kay Kristo. Kaya, there's nothing to worry. Kapag alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Kaya sa oras kong ito, kilala mo ba kung sino ka sa harapan ng Kristo ngayon? Hello? Kilala po ba natin ang sarili natin kung sino tayo sa harapan ni Kristo? Baka mamaya alanganin kang Kristiyano. Di ba? Dapat hindi, katulad ng sabi ko sa inyo kanina, dapat hindi ka maliganggang, dapat mainit, boiling. Ano po ba? So, recap po tayo dito sa tatlong ito. Number 1, serve Jesus, not the belly. Seeing the Lord as worth more than what the appetite offer. So, hindi na po yung yung sarili natin, kundi kung ano yung gusto ng Diyos. Amen po ba? It's not our pleasure. Number 2, serve Jesus, not people. Seeing the Lord's approval as more valuable than the approval of man and acting on it. So hindi na po yung approval ng tao, kundi approval ng Diyos, at gagawin na natin ito. Pag sinabi ng Panginoon, gawin mo yan, gawin mo na. Hindi mo na kailangan ng approval ng tao, sapagkat yung approval ng Diyos, kapag nakita ng Diyos na nalulugod siya sa iyo, mas masarap gawin ang mga bagay na ito. Number 3, serve Jesus, not the law. Believing that He died for us and fulfilled the law for us, so that all our serving is now receiving as gift what He accomplished and what bought. Tingnan po ninyo yung sinasabi sa Romans 15, verse 18. Sabi niya, for I am bold enough to tell you only about what the Messiah has accomplished through me in bringing Gentiles to obedience by my words and action. Si Apostol Pablo, sinasabi niya, hindi sa kanya galing yung paglilingkod niya. Galing ito sa Diyos na kanyang nakilala. Sa Diyos na nag-uutos sa kanya. In Colossians chapter 1 verse 29, I work hard and struggle to do this using the energy that He powerfully provides in me. Mga kapatid, tandaan po ninyo yung ginagawa natin paglilingkod, hindi po galing sa ating yung lakas. Provided na ni Lord yan. Kaya bakit ka magkaano sa Panginoon? Lord, pagod na ako. Lord, ayaw ko na. No. It was already provided by God. Amen po ba? Pinrovide na ni Lord yung paglilingkod natin. Kaya nga, tayo po, mga kapatid,
Tingnan pa ninyo yung 1 Peter chapter 4 verse 11, sinasabi ni Apostol Pedro, sabi niya, whoever speaks must speak God's word. Whoever serves must serve with the strength that God supplies. Diba? Ano man yung ginagawa mo, ano man yung ginagawa natin, sa pamilya, sa kapitbahay, sa church, sa school, lahat yan. God already supplies the energy na dapat mong gamitin for His glory. Amen po ba? Bakit mo pag-panginayangan ng paglingkuran ng Diyos? Tandaan po natin, binigay na ng Lord yan. Ibinigay na po sa atin. Give the best. Kaya nga dito po ako magwawakas. Our life, our treasure, our talent, our strength, our time. Isipin niyo po palagi, we live, we move, we exist because of Him. Anong meron ka? Buhay mo? Kayamanan na meron ka, pinangahawakan ngayon? Yung talento na meron ka? Yung lakas na meron tayo ngayon? At yung oras na ngayon ay ibinigay ng Diyos para gawin mo anong ipinagagawa ng Lord sa iyo. We live, we move, we exist because of Him. Hindi para sa iyong anak, hindi para sa iyong pamilya, hindi para sa iyo, kundi para kay Kristo. Amen po ba? Kaya sa oras na ito, hindi na po kailangan tayong maging tamad para kay Lord. Sa hapon pong ito, I challenge you, hindi yan ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos, maging masipag tayo. Maging maalat tayo. Maging intensify tayo. Maging focus tayo sa paglilingkod natin kay Kristo. Wala kang katulad, wala kang katulad. Pag-ibig mo'y tapat sa buhay ko. Ang nasirang pamilya, ang nasirang pamilya ay kapag kami tumatawag sa pangalan mo, pagpapala